Ang Inang Anino. Sa pinakapusod ng kagubatan sa Pilipinas, kung saan ang liwanag ng araw ay hirap na tumagos sa makakapal na dahon, may dalawang magkapatid na naiwang mag-isa. Sina Andres, 12 taong gulang, at Tala, 8 taong gulang, ay nanginginig habang nakaupo sa ilalim ng isang higanteng punong balete. Kanilang nararamdaman ang malamig na hangin at ang bigat ng pagkawala. Kanina lang, kasama nila ang kanilang mga magulang sa pangangalap ng mga halamang gamot. Subalit, sa isang iglap, isang malakas na ugong ang narinig. Bumagsak ang lupa mula sa itaas, at isang mudslide ang bumalot sa daanan. Naiwan ang magkapatid, walang magawa kundi panoorin ang pagkawala ng kanilang ina at ama sa ilalim ng gumuhong lupa. "Kuya, ano na ang gagawin natin?" tanong ni Tala, ang boses ay nanginginig sa takot. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Andres, kahit siya mismo ay nag-aalala. "Hahanapin ko ang paraan para makabalik tayo." Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kagubatan ay tila nagbago. Ang mga anino ay gumalaw sa dinatural na paraan, at ang hangin ay nagdala ng malamig na bulong na tila may nanonood. Ang boses ng kagubatan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang pareho silang dahan-dahang iniidlip ng pagod, narinig nila ang isang kakaibang tunog. Isang awit, isang himig na puno ng lambing ngunit may kakaibang bigat na nagpapataas ng balahibo. Nagising si Tala, ang mga mata niya ay malaki sa takot at pagtataka. "Kuya, naririnig mo ba yon?" tanong niya, mahigpit na hinahawakan ang braso ni Andres. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang, isang babae na tila hindi tao. Mahaba ang kanyang buhok na kasing itim ng gabi, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pilak sa liwanag ng buwan. Siya'y napakataas, ang kanyang mga kamay ay mahahaba, at ang kanyang mga daliri ay tila mga matatalim na kuko. "Hindi kayo dapat nag-isa," sabi niya, ang boses ay malambing ngunit malamig. "Halina at aalagaan ko kayo." "Ano po kayo?" tanong ni Andres, ang boses ay nanginginig. "Tinatawag nila akong ina," sagot ng babae. "Ako ang tagapangalaga ng mga nawawala." Bago pa makapag-isip si Andres, kinuha ni Tala ang kamay ng nilalang. "Tulungan niyo po kami," pagsusumamo niya. Ayaw man ni Andres, wala siyang magawa kundi sundan si Tala. Ang bahay ng ina. Dinala sila ni ina sa malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay baluktot at ang lupa ay basa ng pulang likido. Ang kanyang tahanan ay isang kuweba, puno ng mga kislap mula sa kakaibang mga halamang kumikinang sa dilim. "Dito kayo ligtas," sabi ni ina. "Ako na ang bahala sa inyo, pero sundin niyo ang aking mga utos." May 3 mahigpit na patakaran si ina. Huwag lalabas ng kuweba pagkatapos lumubog ang araw. Huwag kakain hanggat hindi niya sinasabi. Lagi siyang tawaging ina. Sa una, tila mabuti siya. Binibigyan niya sila ng masasarap na prutas at karne, at kinakanta niya sila ng mga himig na tila pampatulog. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, unti-unti silang nakaramdam ng kakaiba. Napansin ni Andres na ang anino ni ina ay gumagalaw kahit hindi siya kumikilos. Ang mga mata nito ay tila nagbabago ng kulay sa bawat sulyak. Si Tala naman, nagiging mas maputla, at madalas ay parang wala sa sarili. Isang gabi, ibinulong ni Tala kay Andres, "Kuya," sabi ni ina, "mabubuhay daw si mama at papa kung mananatili tayo rito magpakailanman." "Hindi totoo yan," sagot ni Andres, pilit na pinipigilan ang takot. "Kailangan nating umalis." Ang pagtakas. Isang gabi, habang wala si ina, ginising ni Andres si Tala. "Tara na," bulong niya. "Ngayon na ang pagkakataon natin." Tahimik silang lumabas ng kuweba, ngunit hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang isang nakakakilabot na hiyaw mula sa dilim. "Saan kayo pupunta?" sigaw ni ina, ang boses ay nag-iba, halos parang hayop na ang tunog. Mula sa likod nila, lumitaw si ina sa kanyang tunay na anyo. Ang kanyang katawan ay humaba, ang kanyang mga kamay ay naging parang galamay ng gagamba, at ang kanyang mukha ay bumuka, nagpakita ng mga matatalas na ngipin. Tumakbo, sigaw ni Andres, hinila si Tala habang ang mga ugat ng mga puno ay gumagalaw, pilit silang inaabot. Ang puno ng kaligtasan. Habang tumatakbo, narating nila ang isang malaking puno ng balete. Naalala ni Andres ang kwento ng kanilang ina. "Tala," sabi ni Mama, "sagrado ang punong ito. Ito lang ang makakalaban kay ina." Hinawakan ni Andres ang isang matalim na bato at sinimulang ukitin ang mga simbolong nakita niya sa bark ng puno. Lalong lumapit si ina, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. "Mga suwail," sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan.
Isang huling ukit ang ginawa ni Andres at biglang lumiwanag ang puno. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at si Ina ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay nadurog sa mga anino, hinihigop ng liwanag ng balete. Ang pagkatapos. Nang bumalik ang katahimikan, ang magkapatid ay bumagsak sa lupa, humihinal at umiiyak. Bagamat hindi nila nahanap ang kanilang mga magulang, naramdaman nila ang presensya ng kanilang ina at ama, parang hinahaplos sila ng hangin. Ang kagubatan ay muling naging payapa, ngunit alam nilang kailanman ay hindi sila babalik sa lugar na iyon. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, sa pinakadilim na sulok nito, isang anino ang bumubulong, naghihintay sa mga nawawala.